katotohanan sapagkat alam naman natin. Bilang mensahero ng Panginoon. Ayan. It is not a romance. It will end. Kami po ay muling bumabati sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ako po muli niyong kaibigan, Brother Johnson Amican, dito po sa programang Katotohanan Season 2 at muli nating makakasama ang ating regular na partner dito sa programang ito, si Pastor Brian Tolentino. Pastor. Ayan, partner. Partner Maganda na nga ba? yan. Kasi Oo, kailangan tuloy-tuloy na talaga sama tayo. Oo. Sa mga nanonood po sa amin, natutuwa po kami, nagagala kami na kayo'y makasama namin sana sa mga ilang panahon na tayo mag-aaral, ay lalo pang ipanalangin natin ang katotohanan ang magbunga sa ating mga puso, mabago ang ating mga buhay sa pamamagitan ng pag-aaral nito. Isang oras uli tayong magkakasama, mga kapatid, mga kaibigan, at para po doon sa mga baka ngayon nyo lang napanood yung programang ito, ay huwag po kayong magugulat. Matalakay po kami ng mga isyo tungkol sa usapin sa loob ng Seventh-day Adventist. Kung kaya ay more on ginagamit namin mga references dito ay sulat ni Ellen White sapagkat tinatalakay po natin at pinakikita po natin ang mga dahilan kung bakit may mga pulutong na umalis sa panampalatayang ito pagkatapos nagtatag ng mga organization, iba-iba. So napag-aral na po natin sa mga nakaraan nating episode ang mga dahilan. At nagpapatuloy po tayo ngayon, mga kapatid, halos doon sa pari-pariho nilang dala-dalang katuwiran, Pastor, na kanilang ibinabato sa individual na kaanib sa loob ng iglesia. Yun ang ating himay-himayan. Kaya ating pong pag-uusapan ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ang tungkol sa paliligo, sa araw ng Sabat, pagluluto, pagluhod. Yun yung panalangin, dapat ba talagang nakaluhod? At kung may iba pang dapat natin isama, ay isasama natin dito sa episode na ito. Pero siyempre, atin munang hilingin ang patnubay ng Banal na Espiritu at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Hinihiling po namin na magsalita kayo sa amin sa magitan ng inyong Banal na Espiritu. Itago po kami sa inyong likuran. Ang inyo pong katuwiran na makita at hindi ang aming mga sarili. Makatulong po nawa ito sa aming mga taga-subaybay, sa aming mga kapatid, sa ikalalago ng inyong iglesia. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, Pastor, simulan natin ito. At katulad ng dati, ay atin muling babalansihin yung mga talata na ating babasahin. Kasi nga, naranasan natin, ayon sa pag-aaral natin, pagka hindi binalansi, nako, mahuhulog eh. Malulubog. Dahil hindi nakabalance. makakalakad doon sa daan, kakanan, kalaliwa, babagsak. Tama. Hindi makakatutok kay Kristo. Ang ginagawa natin ngayon ay doon tayo sa gitna para makita ho natin yung liwanag. Okay, simulan natin. Gusto ko lang pasimulan ito sa sabi ng Panginoon. Kayo, nag-iika po kayo, muhan lang sa kaduluduluhang munggo, pinag-iikupuan nyo, pero kinalimutan nyo ang higit na mas mahalagang bagay ng kautusan, ang mercy. Ayan. Kabagan at pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon, habang ginagawa nyo yung mga bagay na yun, huwag nyo kalilimutan yung mas mahalaga. Mahalagang bagay. Yan. So, lagi tayong babalansa sa mercy at saka sa justice ng Panginoon. Yan. Nang pinanganak ang Na may Panginoon, pag-ibig. He was full of mercy and truth. So, Tama. dalawa dapat. Bagaman may totoo, dapat may mercy pa rin tayo. Yun. So, ito ang ating basihan. Ang una natin pag-uusapan ay yung bathing on Sabbath. Paliligo. Kung titignan natin sa Biblia, kasi laging pagka nag-aaral tayo ng anong relasyon ng Bible at ng Spirit of Prophecy, kung babasahin natin, meron bang binanggit sa Biblia na hindi pagliligo sa araw ng Sabat? Wala eh. Wala eh. So, hindi natin pwedeng gawing doktrina itong bagay na ito. Yung Sabbath, okay, doktrina yun. Pero yung paliligo, parang napakahigpit kung titignan natin ito. Pero kasi binabanggit nila yung writings ni Ellen White. Tama. Kaya nagkakaroon ng sa writings ni Ellen White, hindi naman paulit-ulit. Pagka pinaulit-ulit na ni Ellen White ang isang bagay, mahalagang mahalaga. At saka titingnan ulit natin. Ano ang sitwasyon nila? Bakit sinabi ito? Okay. Unang-una, itong bathing on Sabbath ay hindi palagiang sinasabi ni Ellen White. Yun. Pag sinabi natin hindi palagian, hindi niya emphasis situational ito. to. Meron siyang gustong
sabihin sa sinulatan niyang mga tao. Tama. At usually, nakasulat ito sa Testimonies Volume 5, Testimonies Volume 7, Testimonies Volume 6, meron itong itong bahagi na ito. So, basahin natin sa Volume 2 ng Testimonies, 355, 1871. Okay. Ang sabi niya, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness, and that all the cooking is done. Let the boots be blacked and the baths be taken. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. Yeah. Parang ini-encourage ni Ellen White. Advice yan, no? Ini-encourage niya. Kakayanin niyo ito kung gagawin niyo itong rule. Magagawa niyo. Ngayon, ganun ba kabigat? Ang tanong kasi, kasalanan ba pagkalabagin ito na maligo ng araw ng Sabbath? Iba kasi yung ini-encourage niya na gawin ito. Kagaya ng vegetarianism. Ini-encourage niya na tayo mag-vegetarian. Tama ito. If you make it a rule, you can do it. Parang ini-encourage niya. Pag gagawin mo itong seryoso sa sarili mo, magagawa mo ito. Maganda. So, ang binabanggit na dito ay preparation for the Sabbath. In fact, pag binasa natin ang buong article, makikita natin na ini-specify ni Ellen White yung preparation for the Sabbath. Friday. Friday. Pero hindi niya binabanggit yung Sabbath kinabukasan. Oo nga, kung ano nangyari. Kung ano na ang dapat. Oo nga. So, ang sabi niya, bago lumubog ang araw, by the way, sa Amerika, ang paglubog ng araw, karamihan doon ay 9 o'clock, 10 o'clock ng gabi. Nung nandun ako, abay 9 o'clock. Namimili pa kami. Hindi pa lubog eh. Hindi pa lubog. So, mas mahaba-haba ang oras nila sa paghahanda. Sa atin dito, medyo maikli-ikli. Pero ang point natin dito, let the boots be taken, let the bats be taken. Tignan natin tong bats be taken. Sabi niya, it is possible to do this. Possible naman talaga to do this. And tanong, kasalanan ba? Halimbawa, yung iba naliligo. Hindi mo nagawa. Ano ang dahilan bakit naliligo ang mga tao pag araw ng Sabat? Yan. Unang-una, tingnan natin yung panahon nila. Nung panahon ni Ellen White, ang mga tao naliligo once a month, once a week. Yung iba, once a year. Yung iba, never have taken a bath in all their life. Meron nga mga lugar pa rin ganyan ngayon eh. So, ibig sabihin, strange ang pagliligo nung panahon ni Ellen White. Kaya hindi problema, hindi mahirap. At wala pang germ theory. Okay. Tsaka wala pa yung hygienic theory nung panahon ni Ellen White. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa health reform nung meron ng germ theory, nung makita na nila na may mga mikrobyo pala. Akala nila yung hangin na nagpapasakit. So binabalanse nila ang lahat ng bagay sa ang blood ay iba't iba ang blood. Meron. So iba't iba ang paraan ng kanilang paggagamot. Pero itong pagpapaligo ay kinatatakutan ng marami. Kaya typically hindi naliligo ang mga tao. Pero ang mga Adventist ay utay-utay ng nagiging hygienic. Okay. So karamihan sa kanila naliligo once a week. At ang pagpapaligo nila, gagawin nila ng Friday night. Ayan. So, ang nangyayari, nandun na lahat nila ibubuhos. Bago pa lumubog ang araw, ang sabi ni Ellen White, ihanda nyo na ito. Ang dami yung araw para maligo. Bakit doon pa sa gabi? Doon pa sa gabi at yung hindi na nila napapanatili yung meditation nila sa Panginoon. Sa madaling salita, Pastor, yung sitwasyon nila doon magkaiba sa sitwasyon ay hindi natin sa kinabukasan maliligo, kundi doon sa gabi ng Friday. Gabi ang pinag-uusapan. Ayun, kita mo na. Huwag natin pag-usapan yung kinabukasan. Ang layo ng konteksto eh. Pag-usapan natin yung gabi at saka at the same time, ano ang sitwasyon nila? Ang pagpapaligo, bathing, ibig sabihin magbababad. Ibang klase pala maligo, no? Hindi to shower, bathing. So ibig sabihin, kukuha ka ng tubig. Saan mo kukunin ng tubig? Tapos paiinitin mo yung tubig, hindi naman sila makakapaligo. Kasi malamig. Consuming, time consuming. So mahaba, may proseso. Pero tignan natin. Okay. Meron akong joke dito eh. Itong SDA Hymnal 195, kakanta ka na bukasan. Ang kanta mo'y, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Kasi bumabaho ka na eh. Hindi ka na nakakaligo. Joke lang yun. Ang point dito, bakit kung sakali bang maligo, ano ang dahilan? Tama. Okay. Bakit naliligo ang mga tao ngayon? Bakit kailangang maligo? Pag Sabado ba'y kasalanang maligo? Ang sabi ni Ellen White sa Education 200, 1903,
the value of daily bath in promoting health and in stimulating mental action should be emphasized. Yun. Daily bath. Kailangan. Utay-utay na sinusulong nila Ellen White ang daily bathing Oo. nung panahon ni Ellen White. Dapat ang mga Adventista ay Maligo na. maligo Araw-araw. ng araw-araw. Kung maaari, 2 beses. Para sa hygiene, ano? Hygiene at saka sa kalusugan. Sa kalusugan. Okay. Ngayon, 1903 ito. Ano naman ang example ni Ellen White? Sabi niya sa Letters 11, 1902, I take bath daily. Walang sinabing except Saturday. Oo nga, ano? Hindi niya sinabi yun. Oo, daily. Meron siyang sinasabi, ang preparation, maligo na. Okay. Tama din naman yun. Oo. Pero hindi niya sinabing, kinabukasan, huwag kayo maligo. Hindi verbatim, no? Okay. Nasabi niya, I take bath daily. Pastor, wala naman sinabing naligo si Ellen White. Maghintay ka muna. Okay. Ang sabi ni Ellen White sa Letters 150, 1903, I take bath every day. Minsan daw, sometimes 2. Sometimes 2. Oo. Sa umaga, nagpapaligo siya ng malamig Okay. para mabuhay. Ang dugo. Sa gabi, magpapaligo ng mainit para matulog. Okay. Para mag-relax. Yun ang sabi ni Ellen White. Ngayon, Testimonies for the Church, Volume 3, 70 and 71, ng 1871. Bathing helps the bowels, bakit naliligo? Okay. Stomach, liver, giving energy and new life to each. It also promotes digestion, and instead of system being weakened, it is strengthened. Napapalakas. Instead of increasing liability of cold, Okay. imbis na actually magkasakit ka ng sipon, pag naligo ka, mawawala yung pagka-tendency. A bath, properly taken, fortifies against cold. Pagkatama ang pagpapaligo mo, hindi ka sisipunin. Okay. Because the circulation is improved. Kasi ang paniniwala ng mga tao, basta naligo ka, magkakasipon ka. Pag mali ang paraan. Iba kasi yung Naisipan nila. Hindi nila alam kung ano ang physiology ng bathing. Ang sabi ni Ellen White, instruction na ng Panginoon na ang pagpapaligo ay bumubuhay ng kaluluwa. Hindi pa ito alam kahit ng gobyerno. Wala pa ito noon. Tama. And the urethral organs, which are more or less congested, are relieved. For a blood is brought to surface. Napansin mo ba kapag ka naligo ka, umaangat yung blood mo, nagsisirculate? Okay. Kaya kami, pag nagbabautismo kami, kailangan pati ulo ilulubog. Kasi karamihan nagkakasakit pagkatapos ng bautismo, pag nagbabautismo ministro. Kasi yung ministro gaganon lang, tas ganon, tas kalahati lang. Okay. Kinagabihan, may lagnat ka na. May sipon ka na. Okay. So usually, pagkatapos mong magbautismo, maligo ka. Kasi pag hindi ka naligo, di ba pagka nasyaweran ka lang sa ulo, nagkakasakit ka, kailangan maligo ka talaga. Yun pala, yun. Ano kaya pala? Kailangan mag-circulate yung blood. Tama. Ngayon, Okay, sa buong katawan sabi niya, dapat, the regular flow of the blood through all the blood vessels is obtained. Tanong, kapag ka ba Sabado, hindi dapat maging malusog na kagaya nito? Oo nga. Di dapat nga lalo pang maging malusog pag Sabado. At mag-circulate ang blood at saka yung isip ay maging malinaw pagka Sabado. Pastor, ini-explain niya lang yan. Pero hindi naman talaga si Ellen White. Tingnan natin. Pwedeng sabihin lang gano'n. Tingnan natin. Sa letters number 5, 1905. On Friday, I was unable to sit up. Sarah gave me a bath in the evening. Ayun. So, on cases na kailangan ng for health purposes. But I was prostrated during the operation. They say that I fainted in the bathtub. So, yan, example ni Ellen White. Pastor, Friday night yan. May sakit naman siya dyan. So, okay lang. Okay, sige. Sabihin lang ganun. Letters 306, 1906. But on Sabbath, when I was asked to speak, so speaker siya. Kasi sakit nito, no? Speaker. In a large tent here, I said I will not worry. Tuloy-tuloy ang salita niya. But I had not one feeling of weariness. Hindi siya napagod. Okay. Wala siyang sakit. Okay. From bringing to the end of my talk hanggang sa natapos siya. Tuloy tayo. Ang sabi niya, the Holy Spirit refreshed me and I was able, after speaking and taking my bath, to take up my pen and write many pages in my diary. So, nag-speaker siya nung Sabado. Pagkatapos ng speaker, naligo siya. Ganito ang pattern niya. Pagkatapos mag-speaker, naligo.
Pattern niya yan. Totoo yun. Nakaka-refresh kasi pag maligo eh. Oh, ligo siya. Oo. Kasi mainit. Napakainit sa California. Pumunta ako doon, akala ko Oo, yun. pagka summertime. Napakainit sa Oo, Loma Linda. Napakainit. Ngayon, eto pa. Pastor, baka naman natapos siya magsalita hapon na. Oo nga. So, baka gabi na siya baka naligo. nag-overtime. Oo, baka sunset na. gabi. Sige. Okay. Letters 26, 1909. Sige. It was Sabbath, but the water tank had to be heated. Iniinit pa yung water tank eh. Oo. Pinapainit pa. And about noon, I took a hot bath. Oo. Sabat eh. Yun nga. I took a hot bath. Oh. Tanghali. And then, Okay. he returned to bed. This seemed to do me some good, but it was a long time before I felt quite natural. I lay down most of the day. So, for health purposes, makikita natin. May depende sa case eh. Oo. So, ang point dito, nag-glorify ang Panginoon, pero yung rigorous, ito ang conclusion ko, rigorous bath on Sabbath should be avoided. Okay. Yung bang magkukuskus ka pa, magpe-prepare ka pa, Tagal, magbababad. Yung iba yung oras eh. yung magbababad talaga, magkukuskus, yung may mga bathtub. Ngayon, kapatid, 15 minutes, tapos na. Wala pa nga eh. Wala pa. Yung asawa ko, hindi po pwede yung 5 minuto lang. Wala pa nga yatang 5 minuto ako maliko eh. Ngayon, ang point ko dito, ngayon napakasimple. Panahon ni Ellen White, wala pang drainage, wala pang water system. Lahat ay kung ano pa ang gagawin para makakuha ng tubig. Kailangan natin i-consider talaga yung yung mga panahon na sinasabi. Pero ngayon, kapatid, napakabilis. Isang mo lang. At shower eh. Ito'y blessing. Tama. Para sa atin. Pagdating mo sa church, masarap ang Masarap. pakiramdam. Matutuwa yung makatabi mo. Matutuwa yung katabi mo. Hindi ka na kailangang umawit ng showers of blessing we need. Diba? So, para sa akin, kailangan bumalanse. Ano sa tingin mo, Brother Johnson, itong pag-aaral na ito? Totoo yun. Kung kakayanin mong hindi maligo, wala namang problema. Pero yung hahatulan mo, yung kapwa mo na naligo ng araw ng Sabado, mukhang hindi magiging Tsaka maganda itong mga binasa nating reference. Makakatulong talaga ito para mawala sa atin yung pagiging panatiko sa paniniwalang yun. Kasi, Brother Johnson, halos 6 na taon din akong hindi naligo. Ganon? Pagka-Sabado? Pero hindi naman ako nang huhusga ng kapwa. Ayun. Okay lang yun. Pero, hindi rin ako. Pero dumating ako sa point na tinanong ko ng sarili ko, bakit ba talaga hindi ako naliligo? Dahil ba lang sa isang statement ni Ellen White? Oo nga. Natuto kang magbalanse ngayon. Pero kung titignan mo ngayon, sa kalusugan din kaya tayo naliligo. Tama. Sa kalusugan din kung bakit ayaw nating maging mabaho. Ang point natin dito, i-consider natin kasi ito'y templo ng banal na Espiritu. Gawin natin ang lahat ng makabubuti para sa templo ng banal na Espiritu. At kahit nga yung pagpapainit, halimbawa, yun, pinapainit niya yung tubig. Araw ng Sabado. Yun nga, doon binasa natin. Dito, buksan mo lang yung heater doon sa shower eh. Tingnan mo, paglabas, nakatimplado na yung init. Sa Pilipinas, hindi kailangan mag-init. Oo nga. Wala na. Sa Amerika, iinitin talaga. Noong time na yun. Ngayon, ang bilis-bilis din. So at least meron na tayong sagot tungkol dyan. Punta tayo doon sa pangalawa, Pastor. Tungkol naman doon sa pagluluto. Ayan. Ang pagluluto, magkaiba sa paliligo. Tama. Kasi napakaraming reference kay Ellen White at sa Biblia. Magkaiba. Bakit naman kaya nabanggit itong mga bagay na ito? Para doon sa ating mga taga-subaybay na naniniwala sa ganun. So ngayon, ang tingnan natin, reason from cause to effect. Ang sabi ni Ellen White, you must reason from cause to effect. Do not make an atom the world, and do not make a world out of an atom. Huwag nating gawing issue yung maliit. Ngayon, dahil ang cooking on Sabbath ay napakaraming references kay Ellen White, hindi ito atom. Medyo malaki-laking issue ito. Okay, titimbangin na naman natin. Sa Biblia, sa Exodus 16, binanggit din ito. So hindi ito basta-bastang injunction. Hindi ito binabasta-basta. Sige. Yung bathing ay medyo, ilang quotations lang yun. Okay, sige. Ay ngayon, tingnan natin. Sa Spiritual Gifts, Volume 3, 254. Sige. Cooking on Sabbath should be avoided, but it is not therefore necessary to eat cold food. In cold weather, the food prepared the day before should be heated. So hindi
hindi mali na initin Oo, ang niluto. niluto. Papainitin lang. Okay, papainitin, hindi mali. Pero mas maganda kung i-avoid natin. Avoid, ang word ay i-avoid Okay. na magluto. Bakit? Ba't sinasabi ito? Para ba dahil lang sa sinabi lang? O dahil may personal na benefit ito para sa atin? Yan ang tanong. Oo, ganda. Alamin Ikaw, natin. brother, gugustuhin mo ba talaga na magluto pag araw ng Sabado at mapagod? Ayoko. Kung kaya ko namang gawa ng paraan, di ba? Yung asawa mo ba, gugustuhin magluto? Oo, sigurado ayaw din. Ayaw. Oo nga. Walang babae, walang tao na gugustuhin magluto. Kung pwede nga relax na lang ng araw ng Sabado. Oo nga eh. Oo. Pero wag din nating husgahan kung sakasakaling may mga nagluluto. Hindi rin natin alam. Pero narinig mo ba na sa mga ninuno nating mga Adventista, ay talagang hindi talaga sila nagluluto, di ba? Meron. Oo, noon. Meron. Kasi ganun sila kahigpit. Pero ang point natin dito, tignan natin from cause to effect. Okay. Reason. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6th day and who cook food upon the Sabbath violate the 4th commandment and are transgressors of God's law. Mabigat nga naman. Hindi na mababago to. Talagang sinabi ni Ellen White ito. Oo. Kung wala kang ginawang paghahanda man lang, Ayun. lahat ay ibinuhos mo sa araw ng Sabado. Oo nga. Wala kang ginawa ng Friday. Halimbawa, bumili ka ba ng pagkain? Hindi. Kailan ka? Kung hindi ka bibili, bibili ka ng Sabado. Tama, kasi hindi mo prepare eh. Ayan. Hinugasan mo ba yung dapat mong lutuin? Hindi. Doon pa lang hinugasan. Oo nga. Maraming ganyan din ngayon eh. Pahila-hilatan ng Biyernes manood ng TV o kung ano-anong ginagawa. Ginayat mo ba? Oo nga. Hindi rin. Ang point dito, lahat ay ibinuhos mo. Kaya alas 4 ng madaling araw, ay nagluluto ka na. Di ba? Ngayon, sa Ministry of Healing 307, all who are really anxious to observe the Sabbath, kung talagang ikaw ay anxious to observe the Sabbath, according to the commandment, will not cook any food upon the Sabbath. Yeah. Kung concern mo talaga ang glorification ng Panginoon, hindi mo na gagawin ito. Ngayon, they will, in the fear of that God who gave His law from Sinai, deny themselves and eat food prepared upon the 6th day, even if it is not palatable. Yeah. Alam mo, alamin din natin kung anong mga pagkain nila ng mga panahon. Oo nga. Tinapay ang karamihang pagkain sa Amerika. Oo, hindi na madali luluto yun. Madali yun. Ang isa sa mahirap sa kanila ay beans. Ang beans, nung nandun ako sa bahay ni Ellen White, kahit doon sa Elms Haven at saka sa Battle Creek, meron talaga silang lutuan sa ilalim na pag nagluto ka ng beans doon, magdamagan yun na mainit. Kinabukasan, mainit pa. Yung beans. Pero sa Ellen White, hindi kumakain ng beans. Okay. Ang point natin dito, na i-ready na nila. Oo. Pero iba naman din yung case ng ating pagkain ngayon. Oo, at saka iba yung panahon. At saka Unang-una, yung hindi technology. malusog. Malusog na kumain ng tinapay na niluto nung isang araw pa. Tama, mali. Sabi ni Ellen White, ang tinapay na niluto ng 3 araw na ay mas malusog kaysa sa tinapay na niluto ngayon. Di ba? Pangalawa, kapag ang tinapay ininit mo ulit, mas malusog siya. Yung kagaya ng pakbet, paksiw, tinola, parang hindi naman malusog pag niluto mo kahapon at iinitin mo ngayon. Pero ayaw kong mga tuwiran sa ganito. Ang point dito, hindi ba pwedeng kumuha ng pagkain na hindi na gaanong magiging mahirap i-prepare kinabukasan? Tama. Kami ni Mrs., alam na namin. Prutas, tinapay, beans na niluto kahapon. Oo, pinalambot na. Ang point natin dito, ikaw din naman ang mahihirapan. Oo nga. Kung ano nga magagawa, dapat gawin na. Tapos, pastor, paano yan? Siyempre, patlak, kailangan masarap na masarap. Yun yung iniisip ng iba. Ang sabi ni Ellen White, even if it is not palatable. Basta ma-obey mo, makapag-meditate ka, makapagbasa ka ng Bible. Wala na, hindi na makapagbasa ng Bible. Nagmumurahan na. Naubos na yung oras sa ano. Hindi, nagkakagalit na eh. Nagkakagalit na yung kasi nagraras na. Sige, nagkagulo na sa bahay. Kasi hindi inihanda. Tama. Yung sapatos sana nakahanda na, nakaplantsa na ang lahat ng bagay, ang mga damit.
Ang kaso mo, nagkukumahog sa araw ng Sabado. Sa tingin mo, mabibless ka sa araw na yun? Hindi, maiinit ang ulo. So, hindi ito dahil sa gusto ng Panginoon na maimpyerno ka pag hindi ka sumunod. Ang gusto ng Panginoon, mabless ka. Sa araw na yan. Sa araw na yan. Maging pagpapala. Maging pagpapala. Ikaw mismo ay cool na cool. Simple ang buhay. God forbade the children of Israel baking and boiling upon the Sabbath. Of course, wala naman ako nakitang Adventist na nagbe-bake pag araw ng Sabbath. Oo naman. Wala. Kasi ang mahirap yun Magbe-bake ka pa. Na yun. Doon ka pa ang banggit dito ay boiling. Pero ang sabi naman dito, kung iinitin mo naman ang iyong kinain na kahapon, ang iyong pagkain kahapon, walang problema. Pwede. So, ang point natin dito, siguro ang sa akin dito, yung logical reason na i-minimize mo lahat ng trabaho. Kasi yung pag-iinit ngayon, tapos mag-blanch ka lang nung talbos. Pareho lang naman halos eh. So, ang point ko dito ay, kagaya niya na, halimbawa, ako personally, ilang minuto para magluto sa rice cooker. Oo nga. At saka, may tinrabaho ka ba? Wala. Saksak mo lang eh. Noon talagang tatrabaho ka. Pero para sa akin, kung yan ay magagawa mo na, wala namang problema. Pero pwede rin. Pero wag na nating hatulan kung sakasakaling may umuusok doon sa bahay. Kasi meron talagang mga dinidisfellowship talaga nila pagka nakakita. Hindi, ngayon. Ay, ganun? Kabilang sa hindi natin iglesia, dinidisfellowship doon talaga sa nila. Sa mga kapatid natin, mga pinsan natin, ay talagang dinidisfellowship. Talagang grabe ang point natin dito ay hindi na natin makita yung injunction ba? Wala na yung pag-ibig eh. Para ito sa kanya. Kung kanyang gagawin ito, pagpapalain siya at mag-glorify niya ang Diyos. Kung hindi niya gagawin ito, siya rin ang mabiburden. Di ba? Nakukuha mo? Kasi yung mga millennials ngayon, ang iniisip nila yung reason, bakit? Hindi nila susunod lang sila tapos hindi nila naintindihan. Tama. Pero ang point natin dito, may reasonable ang lahat ng kautusan ng Panginoon. Tama. Reasonable. Ngayon, isa pa. Okay. Ang sabi ni Ellen White, Sabbath should be sacredly observed on the campground as is in our home. Nakita niya kasi sa campground, camp meeting, very spiritual, pero hindi na naka-attend yung mga kapatid. Busy na. Nakakita ka na ba na fellowship? Oo. Yung mga diakono hindi na at diakonesa ay nandun na sa likod. Oo, nandun. At hindi na nakapakinig ng lalo salita. sa mga probinsya. Pero alam mo, doon sa San Ildefonso, ang lagi nilang sinasabi, Pastor, padalhin nyo na ng pagkain ang lahat ng mga churches. Mas maganda eh. Kasi hindi na kami nabibless. Kasi nandito kami, nagpe-prepare kami ng pagkain nila. Ay kaya yun ang ginawa ko. Magdala na po tayo mga kapatid. Tama, mas at maganda wag na po natin na yung pera ang ibibigay tapos magluluto yung isang iglesia, hindi na nakakapakinig, hindi na rin nabibless. Oo nga. Yun ang point natin dito. So kung magagawa natin ito bago ang paglubog ng araw, gawin natin. Kung hindi naman, minimize natin ang todo-todo. Basta wag lang tayong maubusan ng time doon sa araw na yun. Na late na. At saka yung bang imbis na nananalangin ka, pag gising mo ay bless na bless ka, kung yan ay ang pinrepaire mo ay tinapay at mga madali. Madali. Sige, tayo na. Ang problema kasi yung nagtitinginan pa tayo ng ulam ng may ulam. Mahirap naman yun. Mas masarap. Sino kaya ang ulam mas masarap? Doon lagi, pagka bitandaan yung isang kapatid, laging masarap yung doon. Huwag naman ganon. Inggita naman yun. We should not let the bustle and excitement around us distract from the sacred dignity. Sabi niya, no cooking should be done on that day. The instruction which God gave to Israel should not be disregarded. Abay, ilagay natin sa puso. Sabi niya sa undated manuscript 88, the instruction which God gave to Israel should not be disregarded. God meant what He said. Ang Diyos ay seryoso nang sabihin niyang wag kayo magluluto. Seryoso. When He gave these directions, shall we who are presenting to the people the claims of divine law break that law ourselves merely to please the appetite? Para lang gumanda yung pagkain natin, maging bongacious, masarap, ay yung bustle, mawawala na yung isip natin sa Panginoon sa araw. Wala na, doon na sa pagkain ng isip. Pero kung yan ay may prepare mo ng Friday, tapos iinitin mo na lang, walang problema. I-ref mo.
Halimbawa, pasta. Oo. I-ref mo. Kinabukasan, initin mo. Magandang- I-microwave mo. Magandang maipayo natin din yan sa mga kapatid, Pastor. Kasi ang iniisip ng iba, pagka Sabado, dapat masasarap ang pagkain, parang piste. Yung pinakamaganda siguro doon, mga kapatid, ay kung gusto natin kumain ng masarap na pagkain, huwag nyo sa araw na Sabado. Maging simple na lang ang ating pagkain para ang ating concentration doon sa pakikinig ng salita ng Diyos, mas malaki ang ating time doon. Sa Amerika, madali. Nung pumunta ako doon, puro mga salad-salad lang. Tinapay, salad. Ano pang ipiprepare mo yun? Salad, Friday, ilagay mo lang sa ref. Tapos may dressing lang. O di tapos. Tinapay, tapos. Hindi ka paantukin kasi hindi ka busog na busog. Ang Pilipino talagang magkakare-kare. Kaya talagang magkakaldereta, mag-iimbutido. Oo nga, magbibiko pa. Ang point natin dito, ay unahin muna natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Kaya wala na ang concentration sa salita ng Diyos. Tama. Ang concentration ano kaya ang ulam mamaya? Lalo na pag nagluto sa likod, nangangamoy-ngamoy na. Wala na, hindi na makakonsentrate dito sa salita. Gusto nang madaliin. Hindi na rin nabibless. Hindi na nabibless. Literally, tanungin mo lahat ng babae kung sino sa kanila may gustong magluto ng araw ng Sabado. Lahat naman ayaw. Pero napipilitan. Kasi kakailanganin. Yan. Pero kung ma-orient na ang lahat ng mga kapatid na, kailangan pala simple na lang. Di okay na. Ay ngayon, Manuscript 21, 1897, when the Lord says, tomorrow is the rest of the Holy Sabbath, bake that which ye bake, and sit that which ye sit, He means that Friday shall be our preparation day in which we are to do all our cooking. Abay, napakaliwanag. The Sabbath is not to be the day when tidbits shall be prepared or cooked. Doon pa maggagayat, doon pa maghuhugas, doon pa lahat. Tidbits, yung mga liit na gayatin, doon pa gagawin. Musisi yun If it is really essential to have beans on the Sabbath, anong sabi ni Ellen White? Let them be cooked on Friday and be kept warm in the oven. Meron namang kasing painitan. O kaya alam mo, gusto mo ng kanin na mainit hanggang kinabukasan, lagay mo sa styrofoam. Styro mo lang, kinabukasan, mainit pa. Talaga? Ay, naku. Yun yung ginawa nung, di ba may camp meeting nung CLC wide na festival, Care Group Festival. Yung mga yung inilagay nila sa styro, kinabukasan ang init pa nung kanin. Ilan yun? 2,000 yung kumain. Ang init nung kanin. Ganda. Kaya. So sabi dito, let them be cooked on Friday and kept warm on oven. They need not be eaten cold unless prepared. Ano naman ang dokumento ng General Conference? Gusto ko nang dumiretso dito kasi na-point ko na yung aking punto. General Conference, July 9, 1980. Okay, ito ay aksyon ng General Conference. Mahaba itong dokumento na ito, parang 6 na pages. Pero i-quote ko lang yung tungkol sa preparation for the Sabbath. And sabi that if the Sabbath is to be observed properly, the entire week should be programmed in such a way that every member will be ready to welcome God's holy day when it's arrived. Ngayon, tuloy. This means that the adult family members will plan so that all household tasks, the buying and preparing of food, the readying of clothes, and all other necessities of everyday life will be completed before sundown Friday. Kaya sa iba't ibang mga bansa, makita mo, nag-o-observe sila ng hindi pagluluto. Tinanong ko yung ilang mga foreigner, half daw ng Adventist dito sa Caribbean, dito sa may Pacific, half ay nagluluto, half ay hindi. Doon naman sa ibang mga bansa, talagang hindi. Meron lang ilan. Galing, no? Sa Amerika, maraming hindi. Dito sa Pilipinas, karamihan nagluluto. Ay kasi mahilig sa pagkain Pero may ilan-ilan din hindi nagluluto. Yun nga. So, kami pastor, hindi nagluluto kasi lagi kami na-i-invite lang. Kaya, walang luto-luto. Kami naman, talagang inugali na namin na mga tinapay, mga ganito na lang, mga simple na lang. Okay. So, at least, ang conclusion ko dito ay as a general rule, dapat i-avoid natin ang pagluluto. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay napakahigpit naman natin. Kung gutom na yung tao, walang makain. Ay talagang, may point talaga na bibili. Ay talagang, bibili, walang makain. Talagang gutom. Mapanghusga yung ating mga mata
hahatulan. Nako. Pero, namamasahe naman pag araw ng Sabado. Oo nga, may ginagawa din naman siya. Iba lang yung ginagawa niya. Ay, anong pagkakaiba no? Namamasahe, yung isa na may kailangang kumain. Nakita mo, ang sabi ng Panginoon, ang Sabat ay ginawa para sa tao. At hindi ang tao para sa Sabat. Ang point ko din, huwag maging extreme. Tama. Bumalansi lang. Judgmental, Tingnan mo yung rule, pero yung exemption, tignan mo din kung kailan may exemption. Okay. So, meron pang isang tanong na dapat masagot natin dito, Pastor. Issue din kasi yung tungkol sa pananamit. Oo, tungkol yung pagpapantalon ng mga babae. Oo, kung ano-ano mang pangasuot. Minsan, meron ding problema doon sa interpretasyon na yun. Yun. Pwede ba nating madiscuss din yun? Yes. Una, nitong recently, nabasa ko, sa demonyo daw, yung mga babae na nagpapantalon. Oo. At lahat ng mga writings ni Ellen White, pinaggagamit. Talaga? Ay talaga, puro Bible, Spirit of Prophecy. Tingnan natin yung ginamit nila kung pwede ba yun. Ngayon, tignan natin. Ang numero 1 nilang ginagamit ay Deuteronomio 22:5. Pakibasa. Basahin natin yung Tagalog siguro. Tagalog, maganda. Deuteronomio 22, ang talata ay 5. Okay, so ganitong ating mababasa. Ang sabi, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Ngayon, ang conclusion nila ay executor. Ibig sabihin ni malayo. Ang conclusion nila, therefore, hindi dapat magpantalon ang babae. Yun nga sige, isa-isahin natin. Sa Genesis 37 verse 3 at 2 Samuel 13 verse 18, hindi ko na siguro ipapabasa sa iyo. Sige. Ang suot ng mga lalaki, long robe with sleeves. Okay. Ang suot naman ng mga babae, long robe with sleeves. Anong pagkakaiba nila ngayon? Tama, pareho lang Pareho lang silang long robe. Oo nga. So, ang sabi, huwag kang magsuot ng panlalaki o pambabae. Long robe with sleeves sila. Ang pagkakaiba lang nila ay ornaments. At saka jewelry. Okay. Yun yung pagkakaiba. At saka yung tabas. Design. Yung design, yung tabas. Kasi kung i-apply natin to, dapat nakasalawal tayong lahat ngayon. Nakasaya tayong lahat ngayon. Kung i-apply natin, literally ang Deuteronomy 22:5. Kasi yun ang style ng pananamit nila noon, nung isulat yan. Ngayon, wala naman palang pagkakaiba. Maliban na sa ilang features na may pagkakaiba. Kasi obvious naman, kag naka-long robe ka na pang babae. Di ba? Oo nga. Obvious din. Ngayon, ito ang caution sa atin. Testimonies, Volume 1, 421, ang sabi niya, there is an increasing tendency to have women in their dress and appearance like the other sex as possible, and to fashion their dress very much like that of men. But God pronounces it abomination. So, ang sabi niya sa 1 Timothy, in like manner also, women should adorn themselves in modest apparel. Modest, matimtiman. Yun ang word. With shamefacedness. Shamefacedness, mapagpakumbaba. And sobriety. Sober. So, kailangan talagang banal. Matimtiman. Matimtiman, banal. Ngayon, ang sabi ni Ellen White, nor was this all. Some who adopted the reform were not content to show by example the advantages of the dress, giving when asked the reason for adopting it and letting the matter rest there. They sought to control others' conscience by their own. Yung bang balak nilang gumawa ng reform, pero yung isip nila ay inilalagay sa iba. Sa isip ng iba. Sa isip ng iba. Kinukontrol nila yung iba. Yung gusto nilang mangyari, gusto nilang makita doon sa iba. Ayan. Pero tingnan natin, anong uri ng damit ang inaayawan ni Ellen White? Yung napakahaba na sinisweep na yung daan. At saka yung napakahigpit dito, na hindi na makahinga. Yun, ayaw ni Ellen White yun. Ngayon, nung gumawa naman ng dress reform ang Amerika, yung tinatawag na American Dress Reform, abay naging kagaya na nung lalaki. Nako. Pati yung makeup, merong pang may boots pa. Sabi ni Ellen White, hindi na modest ito. Tama. Ito'y sobra na. So sabi ni Ellen White, kailangan nasa moderacy tayo. Tama. Depende sa lugar kung ano yung kaya-ayang tingnan at modest. Para ka ng lalaki, sabi niya. But ang sabi niya sa Testimonies Volume 4, 636, they forgot that none were to be compelled to wear the reform dress. Huwag niyong ipilit yung reform dress na yun na parang lalaki.
it was not my duty to urge the subject upon my sisters. Tuloy. Ang sabi niya sa isang article ng May 1, they do not blush to witness the exposure of the almost naked limbs, but the limbs thoroughly dressed with warm pants shock their modesty, such opposition to the pants, which are positively modest, and which protect the limbs. So kung ang pants ay modest, hindi na tayo kailangan mag-react. Oo nga. Ayan. Kung modest naman yung pants, ibig sabihin, unang-una hindi kitang-kita yung hubog ng pagkatao. Ayan. Modest naman. Actually, walang negative si Ellen White sa pants ng mga lalaki. Bakit? Healthy eh. Oo nga. Biruin mo na cover niya. Kaya wala siyang reaction. Wala nga. Pero sa mga babae, bukas, tapos winter pa, pumapasok yung lamig sa loob, nagkakasakit. Magkakasakit, no. Health purpose pa rin. Pero sabi niya, kung yan na may naka-lined pants at modest, hindi dapat tayo kumontra. Iyan. Ang sabi ni Ellen White. Ito pa ang sabi niya, the dress question is not to be our present truth. Maigi ang may damit, pero hindi yan present truth. Sabi niya, to create an issue on this point now would please the enemy. And he would be delighted to have minds diverted from any subject that which might create division or sentiment and lead our people into controversy. Ayan. Kaya yung iba pinalalabas nila kasi tinan mo mamanamit. Oo nga, pinag-uusapan. Naman nating husgahan, pero kung maaari, ayusin. Tama. Alam naman natin kung ano ang maayos na pananamit. Dito tayo sa lugar na alam natin kung ano yung matimtimang damit. Yung nanay, kausapin ng anak. Yung mga babae, kausapin yung mga babae. Yung mga lalaki, kausapin. Yung lalaki, walang masyadong nagiging problema. Walang issue. Walang issue. Ang sabi niya, I beg our people to walk carefully and circumspectly before God. Follow the customs in dress as far as they conform to health principles. Kung malusog naman, hayaan mo lang. Let our sisters dress plainly and having dress of good, desirable materials appropriate for this age. Hindi yung parang ang damit mo ay 1800s pa. Hindi naman ang damit mo ay parang year 2057 na parang out of this world ka. And let not the dress question fill your mind. So ang conclusion ko dito ay eto. Nung makita ni Ellen White sa vision na may 3 dresses na pinapakita sa kanya, nakita niya yung pinakabalanse. At hindi gaanong mahaba, hindi rin gaanong maikli. Tama lang. Tama lang. Okay. So yan. Yan. Huling issue. Huling issue natin. Ito, mabilisan lang ito, yung kneeling in prayer. Kasi pagka manalangin ka, hindi pwedeng nakatayo. Parang talagang sigurado talagang mali. So tingnan natin ang ilan sa mga Sa Biblia, merong modality ng prayer. May bowing, ang teksto ay nandyan, falling on the face like Mohammedans, kneeling in posture, kagaya ni Solomon, and the temple, standing posture, kagaya ng Pharisee at publican. Dalawa sila. Parehong okay. Pero ang sabi ni Ellen White sa 3rd volume ng Bible Commentary, 1:130, both in public and private worship, it is our duty to bow down upon our knees. Tingnan mo, pastor. Both in public. Dapat daw nakaluhod. Dapat. Totoo naman yon. Sige. Before God, when they offer our petitions to Him. Thus, this act shows our dependence upon God. Totoo yun. Huwag kang magmayabang. Pag nakikipag-usap ka sa Diyos, lumuhod ka. Tama. Okay, totoo yun. Okay. Prayer 208, to bow down when in prayer to God is proper attitude to occupy. To bow down. Hindi ito bow down lang, hindi to luhod. Bow down lang. Yuyuko lang. Proper attitude din ito. So dalawa silang pwede. Ngayon, we hope that our brethren will manifest less reverence and awe as they approach the only true and living God than the heathen manifest to their idol deities. Sabi niya sa manuscript 84B, 1897, I have received letters questioning me in regard to the proper attitude to be taken by a person offering a prayer to the sovereign of the universe. Ang sabi ni Ellen White, where have our brethren obtained the idea that they should stand upon their feet when praying to God? Yun daw. Saan daw nila nakuha? Tingnan natin itong context nito. Kasi sumulat kay Ellen White, ano bang proper attitude? So, ang sabi ni Ellen White, and when you assemble,
ito ay Bible commentary. And when you assemble to worship God, be sure and bow your knees before Him. So ito, generally, dapat you bow down your knees. Yuyukod. Generally. Okay. Let this act testify that the whole soul, body, and spirit are in subjection to the Spirit of the truth. Totoo yun. Pasakop, okay. Ito ang kanilang ginagamit na text, Ito yung reference. susunod. MS 84B, Okay. 1897. Get down upon your knees. This is the proper position always. Kaya ang gagawin ng iba, baliwala na yung ibang binasa natin. Ito na lang. Tingnan natin yung always na binabanggit niya kung anong context. Tingnan natin. One who has been educated about 5 years, theology student sa Battle Creek, and was asked to lead in prayer before Sister White should speak to the people. Okay. So ano to? Yung pastoral prayer ito. Aha. But I beheld him standing upright upon his feet Ba? while his lips were about to open in prayer to God. My soul was stirred within me to give him an open rebuke. Aha. Open means hindi naman pinahiya, kinausap lang siya. Sabi niya, kinausap niya by name. Ang sabi ni Ellen White, calling him by name, I said, get down upon your knees. Get down upon your knees. Magandang approach. Ang commentary ni Ellen White pagkatapos niya isulat doon sa isang kapatid na nagsabi, ano ba dapat na proper attitude? Sabi ni Ellen White, this is the proper position always. Yung bang proper position always, sa lahat ng pagkakataon sa divine worship? Kasi may always eh. Always eh. O doon lang specifically sa pastoral prayer, dapat laging nakaluhod, always. Yun yung tamang Context. pagko-contextualize nung yung praise na yun. Ay, tanong natin, Sige. alam mo ba ang common na pagkakasunod-sunod ng divine worship? Di ba merong prelude, may call to worship, may introit, invocation, singing, offertory, ayan. Tingnan natin kung paano ni Ellen White isa-isa natin read ito. Sige nga, tingnan natin. Testimonies for the Church 5, Volume 5, 492. When the minister enters, di papasok na, no? It should be with dignified solemn mien. Solemn mien means manner. So wala siyang sinabing nakaluhod. Wala. Pero basta tayo, solemn. pero sabi, lumuluhod tayo, di ba, kapag tayo pumapasok? Tama. Ayan. Luluhod tayo eh. Ngayon, invocation. Sabi dito, according to the light that has been given me, it would be pleasing to God for ministers to bow down as soon as they step into the pulpit. Ayan. Ministers. So, introit ito. Introit ito. Okay. At saka, introit, bow down. Ngayon, dito naman sa pastoral prayer, binanggit na natin kanina, educated for 5 years in Battle Creek. So may sistema sa Battle Creek. Nakasanayan na, pero hindi siya lumuhod. Anong nangyari sa kanya? Sabi niya, this is the proper position always. Ang sabi dito, before Ellen White speaks. Anong prayer before mag-speak ang speaker? Oo nga. Di pastoral prayer. Wala namang prayer in between nun. Tama. Di ba nakaluhod pastoral? naman yun. Nakaluhod talaga yun. Ngayon, tama tayo. Tama. Ngayon, ang sabi dito, do not stand up in Phariseeism. Yan. Pagka ganitong nananalangin sa divine worship, do not stand up like a Phariseeism and offer your prayers to God. Mistrust your own strength. Depend not on it. Often bow down on your knees before God. Ang word ay often. Ibig sabihin, minsan, lumuhod ka. Ano ibig sabihin ng minsan? Ibig sabihin ng ibang pagkakataon pwede kang tumayo. Pero depende sa sitwasyon siguro at saka sa lugar. Hindi. Tingnan natin ngayon. Halimbawa, ito. Natin. Testimonies for the Church, Volume 5, 492. He should bow down in silent prayer as soon as he steps into the pulpit. So, yung preacher, bago siya mag-preach, kailangan yumuko siya at mag-silent prayer. Yun. Sunod. Okay. Anong gagawin ng mga tao na nakatingin sa kanya? Yung audience. Every one of the congregations, Testimonies for the Church 5:492, every one of the congregation also who fears God should with bowed head unite in silent prayer with Him. Yun, ganun din gagawin. So hindi nakaluhod. Oo nga. Okay. Tuloy. Okay. MS 21, 1909. Will you do this?
Will you here rise to your feet and testify that you will make God your trust and helper? Di tumayo yung congregation. And then she begins to pray. Yeah. So nung appeal, nakatayo. Nag-pray naman siya. Hindi naman siya nakaluhod. Tama. Paano sa benediction? Punta tayo sa, sabi dito, it is possible, binabanggit kasi nung iba, na Pharisaism daw, yung nakatayo. Oo nga. At hindi tatanggapin ng Panginoon. Bakit yung publikano, nakatayo, tinanggap naman? Oo nga. So, hindi, nasa motibo ng ang nananalangin. problema yung Pharisaism. Yung ibig sabihin doon, hindi yung posisyon. Eto, tanong ko sa'yo, pwede bang nakaluhod, pero Pharisaism pa rin? Pwede. Nagmamataas. Lalo na yung kinikriticize yung nakatayo. Yung nakatayo, di ba? Pwede rin, di ba? Sabi kasi nung Pharisees, salamat po Panginoon at hindi ako kagaya nito. Yung mga nagkukumpara ba? Para pwede rin yan eh. Salamat Panginoon, hindi kami katulad nilang nananalangin ng nakatayo. O kami nakaluhod. So pwedeng Pariseo ito. Pwede yun. Ang importante, yung pakiramdam mo'y walang-wala ka. Yun. Nananalangin ka na parang ikaw'y talagang walang-wala. Hindi mo kinukumpara yung sarili mo sa iba na mas mabuti ka kaysa kanila. So pwede kang nakatayo, pwede kang nakaupo, pwede kang nakaluhod na Pariseo ka pa rin. Tama. Pwede yun. Ang point dito, it is possible that with all the light that God has given to these people on the subject of reverence, the minister, principals, teachers in our schools, by precept and example, teach young men to stand erect in devotion as did Pharisee? No. Ang sabi niya, they should be taught to kneel down. So sa eskwelahan, pinani-kneel down talaga ni Ellen White. Okay, isa pa. Dito sa private, it is also a sign of reverence. Reverence talaga ang principle. Hindi basta kneeling o kaya ay standing. Okay. There should be an intelligent knowledge of how to come to God in reverence. Maputik, luluhod ka o hindi. Pwede rin naman. Pwede rin kung gusto mo, pero... Pero ang point dito, gamitin mo, nagja-jogging ka, luluhod ka pa. Oo nga. Halimbawa, nagsabi, kapatid, ipanalangin mo nga ako, nandun kayo sa gitna, luluhod kayo. Tsaka yung lalo na yung mga nasa jeep. Pero binanggit din ni Ellen White, okay? Binanggit din ni Ellen White kung anong gagawin kapag ka, ito, sabi niya sa Minister of Healing 510, it is not always necessary to bow down upon your knees in order to pray. Anong context nito? Cultivate the habit of talking with the Savior when you are alone, when you are walking, and when you are busy with your daily labor. Yan, Hindi mo na kailangan lumuhod kung ikay naglalakad, marami kang ginagawa, manalangin ka lang. Maraming may sasakyan dyan o kaya maraming mga taong naglalakad, paano may stampede. Nakaupo, pwede rin mong nanalangin. Sabi dito sa 1SM 1447, we told them the best they could do was to be seated right where they were, and they would all seek the Lord together in confessing sins. Pwede rin nakaupo. Usually, pag kumakain si Ellen White, hindi naman sila lumuluhod pagka kumakain, nananalangin, nakaupo lang. So, ang point natin dito, ito na ang conclusion. I would say conclusion, Pag si Ellen White daw, lagi kapag ka benediction, ay nakatayo lagi. Never na nakaluhod sa benediction. So, sa katapos-tapusan, sabi niya, we need not wait for the opportunity to kneel before God. We can pray and talk with the Lord wherever we may be. We can pray and talk with the Lord wherever we may be. Parang naulit lang, Ang sabi niya, the earnest counsel on kneeling would seem to have its principal application in the worship service. Sabi ng compiler ng White Estate, worship service in the house of God and in family and private devotions at home. Diba, pag kayo nagdi-devotional, nakaluhod. In public ministry, there are times when she stood in prayer. In her family, testifies that her home in dining table bowed their heads and not their knees. She was not known to kneel for the benediction at the close of the service that she attended. Application? Ito to. Tatapusin ko dito. We see that those who will select from the testimonies the strongest expression, and without bringing or making any account of the circumstances under which the caution and warnings are given, make them a force in every case. Thus, they produce unhealthy impressions upon the minds of the people. There are always those who are ready to grasp anything of the character which they can use to rein up the people. Close and severe test, and who will walk the elements of their own characters
to the reform. Rises combativeness. Sabi, making a raid upon the people, picking out some things in the testimonies and drive them upon everyone, disgust rather than win soul, and make divisions when they might and should make peace. Imbis na maging daan ng kapayapaan ng writings ni Ellen White, naging division. Bakit? Taken out of context. So ang pakiusap ko po sa mga kapatiran, abay tignan po natin ng maigi ang konteksto, at wag po tayong basta na lang babaguhin ng isang bagay na makapagpapahiwalay sa mga kapatiran. Napakagandang mga impormasyon itong naibahagi natin sa ating mga taga-subaybay, Pastor. Mga kapatid at mga kaibigan, ang mga kaalaman ito o mga referensya ay atin muling binabase doon sa ating tinatawag tamang pag-aaral. Binabalanse ho natin. Kaya nga napakadelikado, nagagamit tayo ng ilang salita dito, ilang salita dito, sa pagdudugtong-dugtongin, nakakabuo tayo nang hindi naman yun ang layunin ng talagang sumulat. Kaya ang amin pong dalangin lagi, sana po ay tutukan nyo itong programang ito sapagkat marami po kami mga i-discuss sa mga susunod na pagkakataon. At ako'y naniniwala na kung bukas ang inyong mga isip, tatablan kayo nito at aakayin kayo doon sa tunay at tamang landas at tamang liwanag. Kaya ang aming pakiusap, tutukan po lagi ang programang ito. At siyempre po, kami po ay laging nananalangin. Ito po'y programang para sa inyo. So, bago kami tuluyang magpaalam, muli po namin kayong inaanyayahan sa isang panalangin. Pastor? Dakila po naming Diyos, kayo ang nakapagpapalaya sa amin. At binanggit niyo, Panginoon, na kung kami palalayain ng anak ng Diyos, tunay nga na kami malaya. Nawa ang mga nabanggit na ito ay magpalaya sa aming mga konsensya, na kami, Panginoon, ay mapuspos ng pagmamahal ng Panginoon at alisin ang paghuhusga sa aming mga puso. Gawad sa amin, Panginoon, na mabuhay ng malaya at maligaya kasama ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, muli namin kayong inaasahan na makasama namin sa susunod na pagtatanghal ng programang Katotohanan, at kasama po natin palagi si Pastor Brian Tolentino. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.